Okay, tatlo na po kami magkakasama ngayon. Bukod sa ating kapatid na si Erlinda, eto naman ang isa pa nating kapatid na si Nori Ambagan. At isa rin po siyang breast cancer patient, no? Kaya lamang sa naturopathy niya pinili na gamutin ang kanyang sarili. Kaso itong si Erlinda, nasa Western medicine siya noon, natanggal na nga po ang breast. Ang condition po ni Nori ay idinulog niya sa ating Caloocan outlet, no? Ng Healing Galing, kung saan sa mga outlets po natin ay may regular free consultations. Okay, isa-isahin nga po natin kung ano itong mga naramdaman ninyo nung panahon na tumutubo ang mga bukil hanggang maging bukol at damukol ito, no? Itong mga alaga natin sa dibdib na ito. Yung pagkirot, di ba, ng dibdib, ayun, nararanasan. Kaya hindi po dapat pinagwawalang bahala ang mga pagkirot sa dibdib, no? Na nararanasan ng kababaihan. Okay, ano pa? Yung pangangati ng nipple. Nangati sa'yo? Oo, Dok. Sa'yo naman, wala. So, iba-iba po ang symptoms, no? At kasama dyan yung nag-iiba ang itsura ng balat around the breast. May napansin ba kayong ganon? Na parang scaly, na parang rough. Hindi siya smooth na balat na katulad ng karaniwang balat natin. Wala kang ganon? Mayroon sa akin. Meron, okay. Hanggang sa may lumalabas na nga sa nipple. Oo, Dok. Hindi inabot ni Erlinda kasi pinatanggal niya agad. Wala pa siyang stage sa breast condition niya. Walang stage 1, nagmamadaling i-give away ang kanyang dibdib. Sayang na sayang, di ba? Oo. Pero itong si Nori, no, mas gusto niya i-preserve ang breast. Kaso, pag nagdi-discharge na po ang breast, no, yun ay nasa stage na talagang agapan na natin at ang infection po ay ano na, di ba, nandyan na. Maaari pong ang discharge sa breast ay parang tubig. Pero dugo na po yun. Merong mapula mismo ang lumalabas at meron ding nana ang lumalabas. So, hindi na po natin dapat na pinapaabot doon sa ganung kondisyon, no? Ngayon, nang pumunta si Nori, no, Erlinda, sa ating outlet ng Healing Galing sa Caloocan for free consultations, no? Kung saan po lahat ng mga outlets natin ay nagbibigay ng free consultations every day, no? Monday till Sunday po yan, ay naagapan at maliit na ngayon. Oo, Dok. Ang balita sa akin, Nori, pumutok. Pumutok, Dok. At ang sabi, wag na natin buklatin sa telebisyon, ano ha, pwede daw magkasya doon sa uka na na-create sa pagputok ng bukol mo, isang kamao, tama ba Yung yon? kamao ng 5 years old, Dok. Kamao ni Ali, ang pwede magkasya, 5 years old si Ali. Oo, Dok. Para may pinapasok ang kamao ng bata, ganun kalaki. Oo, So ngayon, na naghihiling-galing ka na, kumusta na? Magaling na, Dok. Kaya lang... Magaling na, Oo, okay. yung hindi pa umaano. Hindi pa lang nagko-close ng... Nagpo-close kasi, Dok, may bukol pa. Okay. So, ito po sa nakikita nating kwento ni Nori, no? At sa iba pang mga pasyente na dumulog sa Healing Galing kaugnay ng breast condition, meron pong remedyo, no? Meron pong tulong na naibibigay ang luntiang kalikasan, ang herbal medicine. At ang ating kapatid na si Nori ay isa sa mga nakikinabang, intact po ang breast niya at lumiliit ang buko, lalo na yung uka na nilikha doon sa breast niya dahil sa pagputok ng bukol. Okay. Dati rin po itong mahiligin sa maaasim kasi. Oo, Dok. Diba? Ano naman ang maasim na paborito Yung mo? sinigang, Dok. Wow! Ano pa? Lahat na maasim, Dok. Lahat ng maasim. Pag nakakita ng hilaw na mangga, tumutulo na ang laway, naghanap pa ng bagoong. Ang iba po, alam nyo, nagsisimula sa biopsy, yung pagkaroon ng butas doon sa breast, no? Yung biopsy po ay isang paraan para ma-diagnose kung malignant or benign yung bukol sa breast. Kaso, paglabas po ng clinic o paglabas ng ospital ng isang babaeng nagpa-biopsy, nakakita naman ng hilaw na mangga o kaya ay masarap na pinya. Tapos may sausawang panglibre, bagoong. Nagsisimula po na magsugat yung kinunan ng laman ng tissue. Dapat po sa mga kababaihan na hinihinalang may breast condition, no? Kung binayopsi po kayo, wag po kayong kakain ng anything na malansa para hindi pagsimulan ng uka or sugat
doon sa dibdib, no? Ngayon, kapag pinag-usapan naman po ang cancer condition, pwede kasing anumang bukol ay pwedeng malignant or pwedeng benign. Pwedeng walang cancer yung ibang bukol eh. Ngayon, paano po nagkakaroon ng cancer condition? Kasi yung diet ay hindi hydrating. So, umiinit ang katawan ng pasyente pag mahilig ka sa mga pinirito, lahat ng mamantika. Tapos, sagana ka pa sa bagoong patis toyo. Okay? Sagana sa mga pagkain na hindi masabaw, no? Kahit na wala kang mga sausawan na maaasim, pero yun pa rin ang mga kinakain mo, puro dry na pagkain, umiinit po ang system ng katawan ng tao at kung may bukol saan mang bahagi ng katawan, ay maaaring uminit ito at mag-set in ang malignancy or ang cancer condition. Yan po ay sa pananaw ng naturopathy, no? Kaya ang madalas po na pinakakain namin sa pasyente because we believe that we should consider our food as our medicine. Masabaw na pagkain na walang asim. Kaya nga, kailangan po ay alkaline diet. Katulad ng niluto kanina ni Chef Tristan, di ba? Very alkaline yun. Basta't alisin po ang lahat ng mga acidic foods at mataas sa uric acid at lahat ng mga nagpapainit sa system, kasama ang tsokolate. Absent muna tayo sa masarap na tsokolate pag may bukil, bukol, damukol, no? Tsaka yung mga preserved, aalisin po muna natin yan. At purely hydrating diet lamang po ang ating i-consume, no, habang may problema. At dahil kinukonsider ko na may problema pa rin kayo at ayaw kong gunitain kayo tuwing November 1st, no, bibigyan kayo ng gamot ng Healing Galing. Okay, gagamitin nyo ang Healing Galing oil matapos na langgasin, lalo na si Nori, no. Ikaw naman, Antimano, Erlinda, applyan mo lang ng warm compress yung bukol mo at ihihilot-hilot mo lang yung healing oil para lumambot ang bukol at mag-disappear na para hindi na siya lumaki ng lumaki. At doon sa affected breast, pwede mo ring i-stimulate ang Healing Galing oil para nang sa gayon ay mag-improve ang circulation at walang tumubong bukil, bukol, damukol at ang diet ay observe. Pero sa kaso ni Nori, magandang ang panlanggas natin para po mabilis na gumaling ang mga breast condition na may sugat, no? Katulad ni Nori ay yung balat ng puno ng duhat, no? Bark of duhat tree. Pakukuluan po nyo yon para lumabas yung enzymes coming from the duhat bark, di ba? Matapos po yon, palalamigin nyo. At itong ating paboritong EC27 Guava Plus, hindi lang pampaganda ng kutis ito. Ito po ay mabilis magpahilom ng sugat, no? Ang gagawin lamang kung bukas ang sugat, babasain nyo lang po ang EC27 Guava Plus at malinis na sponge, no? Na para lamang doon, hindi yung sponge na ginagamit pang hugas ng pinggan, mahiram nga ito, hindi po, no? Okay, para lang doon sa sugat. Linising mabuti, pagkatapos basain at ikuskus po para bumula at ipipiga lamang. Para lang pumunta yung enzymes ng ating guava leaves dito sa affected area para po mag-produce ng mabilis na healing, no? At saka po ninyo idadagdag ang pagpapatak ng Healing Galing oil at meron akong dinalang pulbos ng serpentina para ibubudbud po ninyo doon sa sugat para sumara na, no? Combination po yan ng ating disiplina sa pagkain. And also, may iinumin ka pa rin na serpentina para doon sa infection, no? Ibinaba na natin ang dosage mo from 10 tablets ng serpentina after meals 3 times a day to 6 tablets na lang, no? 3 times a day. So itutuloy niyo po 'yon. Ito namang si Erlinda, pagtingin ko po sa kanyang dila ay napakaraming bitak-bitak kaya nireresetahan ko rin siya ng serpentina, no? Para sa kanyang sugar level. 2 tablets lang sa'yo, mababa lang. After each meal, 3 times a day. Okay? At dahil may bukol pa si Nori, no? Kailangan mong ituloy ang pag-inom ng herbal calcutab. Nakailang bote ka na bago lumiit ang Marami bukol na, mo? Dok. Marami na? Oo, Dok. Kasi Okay. isang taon na ako, Dok.
Ay, mabagal ang paggaling mo. Ibig sabihin, dumudukot ng bad na pagkain pagka Hindi, matagal. hindi. Oh, malalaman ko yan. Magpa-plus and minus tayo mamaya. Anyway, ang Herbal Calcutab po ay food supplement na nagpapalambot ng matitigas sa katawan. Kaya lumalambot ang bukol, no? Kaya natatanggal ang fatty liver, kaya nadudurog ang kidney stones, ang gallstones, at lahat ng mga bato-bato. So, bibigyan ko kayo nito para tuloy-tuloy ang maging paggaling. Okay, maraming salamat sa inyong dalawa. Aasikasuhin ko lang itong ating ibibigay na regalo sa ating mga audience. Kasama kayo doon. Thank you very much. Okay, thank you, Chef. Nandito po. At dahil masarap ang recipe na pinrepare ni Chef para sa atin, kailangan ay maganda naman ang kutsara, tinidor at mga gagamitin sa pagkain. Kaya ang regalo po natin sa ating mga studio audience ay cutlery set. No? Ipapamigay ni Chef at ni Ali. Okay, go ahead. At magbibigay po sila isa-isa sa inyo, no, ng bawat set ng ating cutlery. Alright. Ngayon naman po, naku, oras na para sa ating healing thought, no? Dahil Nobyembre na naman po, kapatid, buwan ng pag-alala natin sa mga mahal nating namayapa na. At sana po ay may natutuhan tayo, no, sa mga naging pagkakamaling pangkalusugan ng ating mga mahal sa buhay na nauna na. Sa natural na paraan po ng paggagamutan ay napatunayan na ang sobrang pagkonsumo ng mga pagkaing acidic at mataas sa uric acid ay kombinasyon na magpapatubo ng mga bukil, bukol, damukol na ayaw natin. No? Minsan lang po na ibinigay sa atin ang regalong buhay na ito. At marapat lamang po na gawin natin itong hayahay at iwasan po ang magkasakit ng lubhang malupit. Alalahanin po natin ang sinabi ni Dr. Hippocrates, let food be your medicine and your medicine your food. Until next Sunday morning mga kapatid, huwag po natin kalimutan, may hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Happy healing morning! Nais magpasalamat ng Hiling Galing sa TV sa kanilang program supporters. June Encarnacion Salon, Center for Culinary Arts, marketingcoach.net, at Islander Sandals.